ang magili at mahiwagang handog ng tadhana. Maniniwala ba kayo? May isang ordinaryong pamilya sa Romania na may 4 na napakagagandang anak na babae. At nang walang eksepsyon, silang lahat ay tumawid sa kalahatingang mundo upang magpakasal sa mga lalaking Pilipino at permanenteng manirahan sa Pilipinas. Ang bagay na ito ay itinuturing maging kanilang sariling mga magulang na hindi kapanipaniwala. Hindi ito sinadyang ayusin at lalong hindi isang pagkakataon, kundi isang magili at mahiwagang handog ng tadhana. Ngayon, gagamitin ko ang pananaw ng pinakabatang kapatid na si Anna upang buong isalaysay sa lahat ang transnasyonal na ugnayang ito na nagpabagsak sa inaasahan ng lahat. Ako si Anna, 26 na taong gulang ngayong taon. Isang katutubong ipinanganak at lumaki sa Bucharest, Romania. Kung may nagsabi sa akin 3 taon na ang nakakaraan na tatalikuran ko ang buhay sa aking sariling bayan upang manatili sa Pilipinas na libu-libong milya ang layo para magkapamilya at magtayo ang karera, tiyak na iiling ako nang walang pag-aalinlangan at isiping ito ay isang katang-isip lamang. Noong panahong iyon, wala akong alam tungkol sa Pilipinas at hindi ko kailanman naisip na ang natitirang bahagi ng aking buhay ay mahigpit na may tatali sa mainit na kapuluang ito. Ang aming pamilya ay isang napakatradisyonal na pamilyang silangang Europa, konserbatibo ngunit may init. Ang aking ama ay isang retiradong, propesor sa universidad, malawak ang kaalaman at may kalmado at mapakimkim na personalidad. Ang aking ina naman ay isang profesional na guro sa piano, magili, elegante, at bihasa sa musika. Ako at ang aking 3 nakatatandang kapatid na babae ay lumaki sa Bucharest mula sa pagkabata, tumanggap ng formal na edukasyon sa silangang Europa, at namuhay ng isang matatag at payapang buhay. Sa plano ng buhay naming magulang, malamang na kaming 4 ay mananatili sa Romania upang mag-aral, magtrabaho, umibig at magpakasal sa piling ng aming magulang upang gugulin ang isang matatak at maayos na buhay. Kailanman ay hindi nila pinangarap at hindi naisip na ang kanilang 4 na anak na babae ay sunod-sunod na mangingibang bayan at lahat sila ay pipiliing manirahan sa isang malayong rehiyon sa Asya ang Pilipinas. Ang simula na mahiwagang ugnayang ito ay nag-umpisa sa aking pinakamatandang kapatid na si Aina. Ang aking panganay na kapatid na babae ang pinakamalaya at may pinakamalakas na sariling paninindigan sa aming 4 na magkakapatid, matalino ang isip at may mapagpasyang personalidad. Matapos magtapos sa universidad, hindi muna siya agad nagtrabaho, kundi nagpasya siyang simulan ang isang paglalakbay sa buong Europa. Nais niyang makita ang malawak na mundo bago opisyal na pumasok sa lugar ng trabaho upang magiwan ng isang hindi malilimutang alaala para sa kanyang kabataan. Noong tag-init na iyon, mag-isang pumunta ang aking panganay na kapatid sa Prague, Czech Republic. Sa sikat na Charles Bridge, nakatagpo niya ang tao na nagpabago sa kanyang buong buhay. Noong panahong iyon, isang lalaking Pilipino ang hawak ang kanyang kamera at kumukuha ng mga larawan. Nakita ng aking panganay na kapatid na napakaganda na tanawin, kaya kusa siyang lumapit gamit ang wikang Ingles upang magtanong kung maaari ba siyang tulungang kumuha ng ilang larawan. Ang lalaking ito ay nagngangalang Mark, may magiliw na personalidad, nakangiting kinuha ang kamera, at matiyagang tinulungan ang aking panganay na kapatid na kumuha ng maraming larawan na puno ng atmosfera. Matapos kumuha ang larawan, ang dalawa ay natural na nakwentuhan at hindi inaasahang natuklasan na ang kanilang maapananaw sa buhay ay nakakatugma at ang kanilang mainteres ay lubos na nakakatulad. Pareho silang nahuhumaling sa klasikal na musika at may pagmamahal din sa sining nga arkitektura sa iba't ibang lugar. Noong una ay isa lamang itong panandaliang pakikita sa gitna ng paglalakbay at walang sinuman ang naglagay nito sa puso. Ngunit masaya silang nag-usap at nagpalitan ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Akala nila ay nakataon lamang ang pakikita at wala ng komunikasyon sa hinaharap. Ngunit hindi nila inaasahan na patuloy silang nagpapanatilian madalas na pakikipag-ugnayan. Sa kabila ng libu-libong milyang distansya,
Ang kanilang nararamdaman ay naging palalim ng palalim. Pagkaraan ng isang taon, seryosong sinabi ng aking panganay na kapatid sa buong pamilya na magpapakasal siya sa lalaking Pilipino na ito na si Mark. Ang balitang ito ay agad na nagpabog sa aming buong pamilya at ang aming mga magulang ay lubos na nagulat. Noong panahong iyon, halos wala kaming ideya tungkol sa Pilipinas. Ang aking ina ay nagbuklat pa nga mapangamundo upang hanapin ang lokasyon ngang Pilipinas ng paunti-unti. Ang mukha ay puno ngang kawalan ng kapaniwalaan. Para sa mga magulang na may tradisyonal na kaisipan at nabuhay sa Europa sa buong buhay nila, ang pagpapakasal ang kanilang anak sa isang malayong rehiyon sa Asya na may hindi pamilyar na wika at makaibang kultura ay isang bagay na ganap na hindi katanggap-tanggap. Puno sila ngang kalungkutan sa paghihiwalay at mas puno ngang pag-aalala. Natatakot na ang aking panganay na kapatid ay magdusa ng kawalang katarungan o maging malungkot sa ibang bayan. Ngunit napakatataang salobin ng aking panganay na kapatid. Sinabi niya sa aming mamagulang na si Mark ang pinakamagili, maalalahanin, tapat at mabait na lalaki na nakilala niya. At ang Pilipinas ay isang mainit at magandang lugar na karapat-dapat niyang puntahan. Sa pagkakita sa matatag at masayang hitsura ng aking panganay na kapatid, ang mga magulang na nagmamalasakit sa kanilang anak ay sa huli ay piniling makipagkompromiso at may luhang nahatid ng kanilang pinakatapat na pagpapala. Walang sinuman ang nag-isip na ang transnasyonal na kasal na ito nga aking panganay na kapatid ay tahimik na muling sumulat sa kapalaran ng aming buong pamilya. Nang magdaos ang kasal ang aking panganay na kapatid sa Maynila, ang aking ikalawang kapatid na si Maria ay espesyal na lumipat mula sa Romania patungong Pilipinas upang dumalo sa piging ng kasal. Ang kasal na ito rin ang nagbigay daan sa aking ikalawang kapatid na matagpuan ang sarili niyang tadhana sa lugar ng kasal. Nakilala nga aking ikalawang kapatid ang kaklase sa universidad ngang lalaking ikakasal na si Mark, si June. Si June ay may matatag na personalidad at tapat sa pakikitungo sa mga tao. Sa buong piging ang kasal, ang dalawa ay nag-usap ng napakahusay at ang kanilang mapananaw, personalidad at mga gusto ay lubos na nakatugma. Matapos ang piging ng kasal, kusa at magiliw na niligawan ni June ang aking ikalawang kapatid, seryosong nakikitungo at maingat na nag-aalaga, na paunti-anting nagpagalaw sa puso ng aking ikalawang kapatid. Sa loop lamang na kalahating taon, nagpasya ang aking ikalawang kapatid na magpakasal kay June at manatili sa Pilipinas upang mamuhay ng matagal. Sa pagkakataong ito, ang gulat ng aking mamagulang ay mas matindi kaysa nung nakaraang pagkakataon. Ang pagpapakasal ng isang anak na babae sa Pilipinas ay isang aksidente. Ngunit ang sunod-sunod na pagtungo ang dalawang anak na babae sa Pilipinas ay talagang napaka-misteryoso. Hindi nila napigilang mapabuntong hininga. Bakit Pilipinas na naman? Ngunit ang nararamdaman ng aking ikalawang kapatid ay eksaktong kapareho ng sa aking panganay na kapatid. Sinabi niya sa aming mga sandaang bakani. Sandaman niya sa Pilipinas. Naramdaman niya ang katatagan at kaligayahan na hindi niya kailanman naramdaman noon. Pinalayaw siya ni June tulad ng isang prinsesa. Tinatanggap at inunawa siya sa lahat ng bagay. At ang kapaligiran ng buhay sa Pilipinas ay comfortable at maginhawa na nagbibigay ng labis na kapanatagan ng isip. Ang gulong ng tadhana ay patuloy pa ring umikot at sumunod naman ay ang aking ikatlong kapatid na si Sofia. Matapos manirahan ang aking ikalawang kapatid sa Pilipinas, idinaos niya ang kanyang sariling kasal. Espesyal na nagtungo ang aking ikatlong kapatid sa Maynila upang dumalo rito. At sa mismong panahon ng kasal, sa isang masining na coffee shop sa Maynila, hindi sinasadyang nabangga ng aking ikatlong kapatid ang isang lalaki at ang kape sa kanyang kamay ay natapon lahat sa sahig. Ang eksena ay napakahiya. Ang lalaking nabangga na ito ay ang naging ikatlong bayaw ko sa hinaharap, si Gestoni. Si Gestoni ay may masayain masigla at mainit na personalidad sa mga tao. Wala siyang kahit kaunting galit. Sa halip ay unang sandali pa lamang ay magiliw na niyang inalo ang napapahiya kong ikatlong kapatid, kusang humingi ng paumanhin upang pawiin ang kahihiyan. Ang dalawa ay nagsimulang makilala
ang isa't isa mula sa isang hindi inaasahang pagbabanggaan. Dahan-dahang nakasama, nagkaunawaan sa isa't isa, unti-unting nagkaroon ng magandang impresyon at matagumpay na nagsama upang mahulog sa isang matamis na pag-ibig. Pagkaraan ng isang taon, ang aking ikatlong kapatid ay nagsuot din ng beloeng kasal at opisyal na nagpakasal sa Pilipinas, naging ikatlong anak na babae na nanirahan sa kapuluang ito. Ang sunod-sunod na pagpapakasal ng tatlong anak na babae sa Pilipinas ay isang posibilidad na napakababa at halos katawa-tawa. Ang aking magulang ay lubos na natawa at naiyak, ganap na hindi alam kung ano ang dapat isipin. Noong panahong iyon, pabirong tinanong akong aking ama, "Ana, huwag mong sabihing tatakbo ka rin sa Pilipinas para magpakasal ah." Noong panahong iyon, umiling ako ng walang pag-aalinlangan. Napakatiyak na sinabi ko sa aking ama na hinding-hindi ko gagawin iyon. Time-team kong minamahal ang lahat sa Bucharest. Gusto ko ang mga kaugalian sa aking sariling bayan, ang pamilyar na ritmo ng buhay. At matagal ko nang pinlano ang sarili kong buhay na manatili sa piling ng aking magulang upang mamuhay ng isang matatag na buhay. Sa pagkakita sa aking tatlong nakatatandang kapatid na sunod-sunod na nagtungo sa Pilipinas upang magsimula ng isang bagong buhay, palagi kong iniisip na iyon ay kanilang tadhana at pagpili at walang kinalaman sa akin. Wala akong kahit kaunting pananabik sa hindi pamilyar na lupain na itong Pilipinas at hindi ko kailanman naisip na mag-ugat, ibig at mamumuhay ako rito. Ngunit ang pinakamahiwagang bahagingang tadhana ay ang katotohanan na ito ay palaging puno ng hindi alam at mga sorpresa, palaging ginugulo ang lahat ng iyong nakatagdang plano sa isang hindi inaasahang sandali. Noong taksibol nga aking 23 na taon, paulit-ulit akong inanyayahan na aking ikalawang kapatid na si Maria na pumunta sa Pilipinas upang maglakbay ng 2 linggo. Nais niyang maranasan ko mismo ang kanilang buhay sa Pilipinas upang makita kung sila ba ay namumuhay ng matatag at masaya. Nung una ay puno ako ang pagtutol, ayaw ko talagang maglakbay ang libu-libong milya sa isang hindi pamilyar na lugar. Ngunit paulit-ulit na nakpayo ang aking ina na hinahayaan akong pumunta upang makita ng sarili kong mata ang buhay ng aking makapatid upang lubos na mapanatag ang loob. Dahil hindi ko matanggihan ang payo nga aking pamilya, sa huli ay nagbook ako ang tiket sa eroplano at sinimulan ang paglalakbay na ito sa Pilipinas na orihinal na binalak lamang para sa isang nakaka-relax na bakasyon. Noong panahong iyon, hindi ko maisip na ang maikling 2 linggong paglalakbay na ito ay lubos na magpapabagsak sa landas ng aking buhay at muling isusulat ang aking buong buhay. Nang dahan-dahang lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport at sa unang pagkakataon ay tunay na tumapa ako sa lupain ng Pilipinas, ang aking puso ay puno ng pagkamangha at gulat. Sa sandaling lumabas ako ng terminal, agad akong nabiyani sa tanawin sa aking harapan. Ang buong paliparan ay malawak, maliwanag, malinis at maayos. Ang bawat sulok ay walang bahid ng dumi at ang mapangunahing pasilidad ay kumpleto at advanced. Bukod dito, ang kahusayan sa pagpoproseso ng mga pamamaraan sa pagpasok ay napakataas. Buong proseso ay maayos at walang sagabal, naganap na kakaiba sa hindi pamilyar at masalimot na eksena sa ibang bansa na aking inisip. Matapos lumapag, iminungkahi ng aking ikalawang kapatid na sumakay ng erte patungo sa sentro ng lungsod ng Maynila. Lalo akong nagulat noong panahong iyon dahil sa Romania, mula sa paliparan patungo sa sentro ng lungsod, halos lahat ay pipiling sumakay ng taxi at bihirang may mag-prioritize ng pampublikong transportasyon. At nakangiting sinabi sa akin ng aking kapatid na ang sistemang pampublikong transportasyon sa Pilipinas ay napakaunlad maginhawa. At ang karanasan ay mahusay, kaya hayaan kong maranasan ito ng mabuti. Sumunod sa aking kapatid sa pagpasok sa karwahe ang tren, ganap na nabago ang aking pagkaunawa. Ang loob ng karwahe ay napakalinis, ang maupuan ay maayos at comfortable, ang espasyo ay malawak at maliwanag, at mayroon ding libreng mabilis na wireless network. Ang lahat, NGMH, pasilidad ay kumpleto. Dapat malaman na ang karamihan sa mga pampublikong sasakyan sa Romania ay luma, sira-sira,
ang kapaligiran ay maingay at ang mga pasilidad ay atrasado na may malaking pagkakaiba sa maginhawa, advanced, malinis at maayos na sistema ng tren sa Maynila. Habang nakatingin sa tanawin, ipinakilala sa akin ng aking ikalawang kapatid na hindi lamang maginhawa ang transportasyon sa Pilipinas, kundi ang kalidad din ng mga mamamayan ay napakataas. Maingat kong pinagmasdan ang paligid at talagang ganon nga. Ang nga pasahero sa karwahe ay kusang pumila upang sumakay at bumaba ng tren, walang sinumang maingay o nagaway. Ang lahat ay alinman sa tahimik na nakaupo, nakayukong nagbabasa ng libro o nagbabrowse sa kanilang mga mobile phone. Ang buong kapaligiran ng karwahe ay tahimik, mapayapa at maayos na nagpapadama agad ng magandang impresyon sa matao. Matapos makarating sa bahay ng aking ikalawang kapatid, ang aking bayaw na si Jun ay matagal nang naghihintay sa bahay upang mainit na tanggapin ang aking pagdating. Espesyal din siyang nahanda ng isang mesa na puno nga tunay na lutong bahay na pagkain sa Pilipinas tulad ng adobo, sinigang at iba't ibang mainit na sopas. Ang isang talahanayan na puno nga masasarap na pagkain ay mabango at hindi ko mapigilang tikman ang isang subo nga adobo. Ang mayaman at malinamnam na sarsa na bumabalot sa mga butil na kanin ay may masarap na lasa at mahusay na texture. Ang natatanging lasa ay agad na bumihag sa aking panlasa, kaya hindi ko mapigilang kumain ng sunod-sunod. Nang makita ni Jun na nagustuhan ko ito, nakangiti niyang sinabi na dadalhin niya ako bukas sa night market upang subukan ang higit pang ma-espesyal na pagkain. Matapos kumain, wala siyang kahit kaunting pag-alinlangan na kusang nag-ayos ng mesa at seryosong nahugas at naglinis. Ang eksenang ito ay lalong nagpataka sa akin dahil sa tradisyonal na konsepto ng Romania, ang manggawaing bahay ay halos responsibilidad ng mga kababaihan at ang nga lokal na lalaki ay bihirang kusang magluluto o magbabahagi ng mga gawaing bahay sa pamilya. Tahimik kong tinanong ang dahilan at sinabi sa akin na aking ikalawang kapatid na ang personalidad at konsepto ng mga lalaking Pilipino at mga lalaking Europeo ay may malaking pagkakaiba. Karamihan sa kanila ay magiliw, maalalahanin at gumagalang sa mga kababaihan. Ang kusang pagbabahagi ng gawaing bahay ay isang normal na bagay at walang diskriminasyon ng pagiging machismo. Sa sandaling ito, sa unang pagkakataon sa aking puso, nakaroon ako ng ibang uringang pag-usisa at magandang impresyon sa mga lalaking Pilipino. Matapos magpahinga, dinala ako nga aking ikalawang kapatid sa bahay nga aking panganay na kapatid upang bumisita bilang panauhin. Ang aking panganay na bayaw na si Mark ay edukado, formal, at mayaman sa kaalaman, may suot na salamin, at ang buong katawan ay nagpapakita na aura ng isang iskolar na magalang at may katwiran. Nang makita ang aking pagdating, mainit niya akong binalaan na pumasok sa bahay at maupo. Ang buong proseso ay magiliw at maalalahanin. Maingat kong pinagmasdan at natuklasan na kapag nakakasama sina Mark at ang aking panganay na kapatid, ang tono ngang pananalita ay palaging magiliw at pino at sa pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan ay palagi silang may hawakan ng kamay na puno nga paglalambing at pagmamahal sa kanyang mata. Ang ganitong magiliw at direktang pagpapakita ng pagmamahal ay napakabihirang makita sa pagitan ng mga makasintahan o mag-asawa sa Romania, lalo na sa harap ng pamilya. Ang malokal na tao doon ay karamihan ay mapakimkim at mahiyain at hindi madaling magpakita ng matalik na ugnayan. Matapos ang pagbati, kusang pumasok si Mark sa kusina upang personal na gumawa ng kape at mga dessert at espesyal pa siyang nag-ensayo en hugis pusong latte art para lamang madama ko ang kanyang katapatan. Nakangiti niyang sinabi na dahil gusto nga aking panganay na kapatid na uminom ng kape, espesyal niyang pinaaralan ang sining ng latte art para lamang magbigay ng maliliit na sorpresa sa kanyang minamahal. Sa pagtingin sa kanyang magiliwe, nahitsura at sa masayang ngiti sa mukha ng aking panganay na kapatid, tunay kong naramdaman ang pinakanaka kapagaling na pag-ibig sa isang ordinaryong buhay. Kasunod nito, nagtungo naman kami sa bahay na aking ikatlong kapatid upang bumisita
Ang aking ikatlong bayaw na si Gestoni ay may masayahin, masigla at mainit na personalidad, isang tipikal na maalalahaning malaking lalaki at napakahusay mag-alaga ng tao. Nang malaman niyang ito ang unang pagkakataon kong pumunta sa Pilipinas, kusa siyang nagboluntaryo na maging eksklusibong tour guide ko na isa-isang inilista ang mga lugar na pinakakarapat dapat puntahan at ang mga pinakatunay na pagkain. Sa Maynila, ang Luneta Park, Intramuros at ang Binondo, ang bawat tampok na atraksyon ay detalyadong ipinakilala at ang buong proseso ay maingat at maalalahanin. Nakangiting sinabi ng aking ikatlong kapatid na ang pinakamalaking hobi ni Gestoni ay ang magdala ng pamilya upang mamasyal sa kung saan-saan at ang kasama siya ay hinding-hindi magiging nakakabagot. Sa loob lamang ng ilang araw ng pagsasama, sa pagtingin sa pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan ng aking tatlong nakatatandang kapatid at ng aking magabayaw, ang aking puso ay puno ng emosyon. Ang kaligayahan sa pagitan ng mata ng aking tatlong kapatid ay hindi may tatago, ang kanilang estado nga salay relax at matamis. Ang mga lalaking Pilipino na ito ay ganap na nagpabagsak sa aking nakasanayang impresyon sa mga lalaking Asyano. Sila ay magili, maalalahanin, marunong makiramay, handang magsakripisyo, gumagalang sa kanilang kapareha, nagmamahal sa pamilya, at mahusay gumamit ng mga detalye upang ipahayag ang pag-ibig. Sila ay ganap na iba sa mga lalaki na nakasalamuha ko sa Romania na nagpapadamang labis na tibok ng puso sa matao. Upang hayaan akong maranasan ang lokal na buhay sa Pilipinas, nung gabi ring iyon, ang tatlong mag-asawa ay makakasamang dinala ako sa isang sikat na night market sa Maynila. Sa pagpasok pa lamang sa night market, ang buhay at maingay na kapaligiran ay agad na bumalot sa akin. Ang makalye na puno ng tao, ang nakasisilaw na kuwadra ng merienda, ang masunod-sunod na sigaw ng tindero, at ang iba't ibang pagkain na nagahalo sa hangin, ang lahat ay sariwa at nakakapagbagaling na nagpabaling buntong sa aking mata. Unang sandali pa lamang ay hinila na ako ni Gestoni upang subukan ang napakatanya na lechon belly. Ang balat na inihaw sa uling ay malutong, at ang laman sa loob ay puno ng atas, na may natatanging aroma nga mamga pampalasa. Ang isang kagat ay nakpuno sa bibig ng bango, na nagpangiti sa akin sa pahanga. Kasunod nito, dinala naman ako ni Jun upang tikman ang tradisyonal na bulalo. Ang mayaman at malapot na sabaw ay may magaan na lasa ng gulay, hindi mapait at napakapampalusok. Ang baka ay niluto ng napakalambot hanggang sa mahiwalay sa buto na natutunaw sa bibig at may mahusay na texture. Bukod dito, ang mga pagkaing Pilipino tulad ng balot, sisig at halo-halo ay isa-isa kong tinikman. Ang bawat pagkain ay may natatanging lasa na ganap na nagpabago sa aking panlasa. Hindi ko kailanman naisip na ang kultura ng pagkain sa Pilipinas ay napakayaman at sari-sari, at ang bawat pagkain sa tabingang daan ay naglalaman ng buong puso at lokal na kultura. Nakangiting tinanong ako nga aking panganay na kapatid tungkol sa aking unang impresyon sa Pilipinas, at mula sa kaibuturan ng aking puso ay sinabi ko na ang lugar na ito ay mas maganda kaysa sa aking inisip. Ang lungsod ay malinis at maayos, ang transportasyon ay maginhawa at mahusay, ang mapagkain ay hindi mabilang, at ang pinakamahalaga ay ang bawat tao rito ay magili, mabait, tapat at mainit na nagpapadama na labis na init sa mga tao. Sinabi sa akin na aking ikatlong kapatid na noong una silang pumunta sa Pilipinas. Nabihag din sila na mga maliliit na kagandahang ito at unti-unting naantik sa kapuluang ito. Sa sandaling iyon, sa wakas ay lubos ko nang naunawaan kung bakit ang aking tatlong kapatid ay walang pag-aalinlangan na nanatili sa Pilipinas upang magugat at mamuhay. Sa ikatlong araw ng aking pagdating sa Pilipinas, sinimulan kong patahimikin ang aking puso upang maingat na pagmasdan ang pang-araw-araw na buhay ng aking mga bayaw at mas direkta kong naramdaman ang kagandahan at pagkamaalalahanin ng mga lalaking Pilipino. Maaga sa umaga habang natutulog sa bahay ng aking panganay na kapatid, nang magsimula pa lamang sumikat ang araw, maagang bumangon si Mark at espesyal na bumaba upang bumili ng pandesal, taho at iba't ibang masaganang almusal
mula sa tindahan ng almusal. Naalala niya na mas gusto ngang aking panganay na kapatid ang mainit na taho. Kaya espesyal siyang bumili ng dagdag na bahagi. Maingat na inayos ang mga kubyertos, inihanda ang almusal, at paalalahanan din ang aking panganay na kapatid na magingat sa init. Ang bawat kilos ay magili hanggang sa sugdulan. Hindi ko napigilang tanungin ang aking panganay na kapatid kung si Mark ba ay palaging ganito kailis at maalalahanin araw-araw. Ang muha ng aking panganay na kapatid ay punong kaligayahan nang sabihin niya sa akin na ang kanyang asawa ay kailanman ay hindi nagpapabaya sa buhay. At lalong hindi nagpapabaya sa kanyang magusto. Hanggat maaari siyang pasayahin nito, ang kanyang puso ay lubos na nasisiyahan. Ang ganitong matinding pag-aalaga sa mga detalye ay halos hindi makikita sa pakikipag-asawa sa Romania. Ang malokal na lalaki doon ay karamihan ay may magaspang na linya, bihirang magbigay pansin sa mga maliliit na gustong kanilang kapareha, at lalong hindi nagpapatuloy sa pang-araw-araw na magiliw na pag-aalaga. Sa tanghali, sumunod ako sa aking ikalawang kapatid upang sunduin ang bata mula sa paaralan. Ang aking ikalawang bayaw na si June ay espesyal na nag-filang leave upang magmaneho para sunduin kami. Sa sandaling makitang bata ang kanyang ama, agad itong masayang tumakbo patungo sa kanya. Agad namang lumuhod si June, binuksan ang kanyang dalawang kamay upang magili na yakapin ang bata. At matiyagang tinanong ang pang-araw-araw na buhay ng bata sa paralan, magili na sumasama at matiyagang nakikipag-ugnayan. Ang larawan ng mag-ama na magkasama ay mainit at nakakapagbagaling. Sa Romania, ang karamihan sa mga ama ay medyo seryoso, istrikto, at may mabigat na pakiramdam ng autoridad at bihirang magili at malapit na sumama sa bata upang matiyagang makipag-usap. Ang moderna pagsasama ng magulang at anak ay medyo formal, ngunit si June ay ganap na iba. Siya ay magiliw, matiyaga, kontrolado ang emosyon, at handang gumugol ng malaking oras upang samahan ang bata sa paglaki na seryosong lumalaho sa bawat bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng bata. Ang ganitong kapaligiran ng pamilya ay talagang nagpapadama ng labis na inggit sa mga tao. Sa gabi, nakaroon kami ng salu-salo sa bahay ng aking ikatlong kapatid. Dahil buntis ang aking ikatlong kapatid, si Jestoni ay buong proseso na abala sa kusina na personal na nagluluto ng isang mesa na puno ng balanseng, malutong bahay na pagkain. Sa pagtingin sa mga pagkain na kumpleto sa kulay, bango, at lasa, hindi ko napigilang purihin ang kanyang mahusay na kakayahan sa pagluluto mula sa kaibuturan ng aking puso. Nakangiting inamin ni Jestoni na hindi siya marunong magluto noon, ngunit matapos mabuntis ang aking ikatlong kapatid, upang hayaan siyang kumain ng malusog at comfortable, espesyal niyang pinag-aralan ito mula sa simula. Kahit na noong baguhan pa lamang siya ay ilang beses na muntik nang masunog ang kusina, kailanman ay hindi siya sumuko at paunti-anting hinasa ang kanyang sining sa pagluluto para lamang maingat na alagaan ang kanyang minamahal. Sa panahon ng pagkain, buong proseso niyang maingat na inalagaan ang buntis kong ikatlong kapatid. Kusang tumutulong sa kanya na magbalat ng hipon, magtanggal ng tinik ng isda, patuloy na nakdaragdan na mga sariwang pagkain para sa kanya. Palaging binibigyang pansin ang kanyang estado ng pagkain at magiliye na nakpapaalala sa kanya na kumain ng higit pang mga masustansyang sangkap. Sa pagtingin sa eksenang ito ng mainit na larawan, ang aking puso ay napuno ng mainit na agos. Sa wakas ay tunay kong naramdaman na ang pag-ibig ng mga lalaking Pilipino ay kailanman ay hindi mga matatamis na salita sa bibig, kundi nakatago sa pang-araw-araw na mga detalye, gamit ang mga praktikal na aksyon upang tahimik na magsakripisyo at seryosong magbantay. Pagkatapos, kaming apat na magkakapatid na babae ay naupong magkakasama upang mag-usap ng tapat, at hindi ko napigilang aminin na talagang napakasaya nila. Bumuntong hininga ang aking panganay na kapatid na kailanman ay hindi nila naisip na tatawid sila sa mga bundok at dagat upang matakpuan ang tunay na pag-ibig at mag-aningang isang ganap na kasal sa malayong Pilipinas. Kasunod na nagdagdag ang aking ikalawang kapatid na ang konseptong kasal at pag-ibig, pati na rin ang modernang pagsasama ng mga lalaking Pilipino at mga lalaking Romania
ay may napakalaking pagkakaiba. Ang aking ikatlong kapatid ay maingat na sumuri sa akin tungkol sa pagkakaiba nito. Ang malalaki sa Romania ay karamihan ay may tradisyonal na machismo, may malakas na personalidad, at ang pagpapahayag na emosyon ay labis na mapagkimkim at mahiyain. Hindi mahusay magpahayag ng pag-ibig at bihirang kusang magbahagi ng responsibilidad sa pamilya. Ngunit ang mga lalaking Pilipino ay ganap na kabaliktaran. Sila ay magili, maalalahanin, kontrolado ang emosyon, marunong gumalang sa mga kababayhan, umunawa sa kanilang kapareha, matapang na direktang magpahayag ng pag-ibig, kusang magbahagi ng gagawaing bahay. At inilalagay ang mga gusto at emosyon ng kanilang kapareha sa unang lugar. Hindi lamang iyon, matatak din nilang aalalahanin ang lahat ng maliliit na libangan ng kanilang minamahal at tahimik na tutuparin ang maliliit na detalyeng pagiging magiliw. Sinabi ng aking panganay na kapatid na natatandaan ni Mark na takot siya sa lamig, kaya sa apat na panahon ng taon kapag lumalabas ay palaging maghahanda ng jacket ng maaga. Sinabi nga aking ikalawang kapatid na kabisado ni June ang kanyang paboritong lasa ng milk tea at madalas na tahimik na naghahanda ng masorpresa para sa kanya. Sinabi nga aking ikatlong kapatid na alam ni Jestoni na mas gusto niya ang tanawin ng paglubok ng araw, kaya bawat katapusan ng linggo ay maglalaan ng oras upang dalhin siya sa Manila Bay upang manut ng sunset. Sa pakikinig sa mga may init na maliliit na bagay na isa-isang isinalaysay ng aking mga kapatid, ang inggit sa aking puso ay naging mas matindi at nagsimula na rin akong manabik sa kanitong uri na makatubang na pagtungo at makilif at malalahaning pakibig, nagnanais na makatakpo ng isang tao na marunong umunawa, maingat na mag-alaga, at seryosong magpahalaga sa akin. Nang makita ito ngang aking ikatlong kapatid, hinikayat niya ako na subukan ko ring makakilala ng bagong kaibigan sa Pilipinas, baka sakaling matakpuan ko ang sarili kong tadhana. Noong panahong iyon, agad na nagpanik ang aking isip at mabilis na ikawe ang aking kamay upang tumanggi na nag-aming pumunta lamang ako para magbakasyon at kailanman ay walang plano na maganap ng kapareha sa Pilipinas. Ngunit kahit napilit kong itinanggi sa bibig, ang aking puso ay matagal ng tahimik na nayanig. Sa pagkakita sa aking mga kapatid na bawat isa ay may masayang kasal at matatag na buhay. Hindi ko rin napigilang tahimik na magpantasiya kung makakatakpo din ako ng isang magili at maasahang lalaking Pilipino sa mainit na kapuluang ito, hindi ba't magkakaroon din akong parehong kaligayahan. Kinabukasan ng hapon, ang maalalahaning si Jestoni, upang hayaan akong masiyahan sa buong tanawin ng Maynila, ay espesyal na dinala ako sa isang magandang viewing deck upang mag-hike at manood ng tanawin. Sa sandalingang pag-aayat sa tuktok, ang kasaganaan at magandang tanawin ng buong lungsod ay pumasok sa aking mata. Ang makamatatas na husali na nakatayo, ang makakalsada na nakkukrus, ang hitsura na lungsod ay kahanga-hanga at nakakapagpakaling, at ang napakagandang tanawin ng lungsod ay agad na nakpabagsak sa akin. Habang sinasamahan akong manut ng tanawin, kasabay nito ay nakipagkwentuhan sa akin si Jestoni. Habang nag-usap, bigla niyang sinubukang tanungin ako kung naisip ko na bang manatili sa Pilipinas upang mamuhay. Sa isang sandali ay hindi ko alam kung paano sasagutin. Bago ko pamayos ang aking mainiisip, nakangiting inamin ni Jestoni na mayroon siyang isang kaklase na kasing edad ko. May mabuting karakter, matatag na personalidad, kasalukuyang walang kapareha, at napakabagay sa akin. Nais niyang ipakilala kami sa isa upang makasama bilang ordinaryong kaibigan ng walang anumang pressure. Sa pakikinig sa mga salitang ito, ang tibok ng aking puso ay agad na bumilis, kabado at punong pananabik. Matapos mag-atubili ng isang sandali, tumango pa rin ako at pumayag. Noong gabi ring iyon, nakipag-ugnayan si Jestoni sa kanyang kaklase sa chat group, nega pamilya at itinakda ang mga detalye, nega aming pagkikita. Pagkaraan ng 2 araw, malapit ko nang makatakpo sa unang pagkakataon ang lalaking Pilipino na ito na hindi ko pa nakikita. At ang aking puso ay puno ng kaba at pananabik na tila mahinala na ang pakikitang ito ay lubos na magpapabago sa aking buhay. Sa arawng pakikita,
Napakakaba ko na hindi ko alam kung saan ilalagay ang aking makamay at paa. Paulit-ulit na nagpalit ng 3 hanay ng mga damit. At sa huli ay pumili ng isang simple at majilu na dress. Ang aking ikalawang kapatid sa tabi ay nakangiting tinukso ako na simple lamang ang pakikita at hindi kailangang maging napakakaba. Ngunit ganap na hindi ko makontrol ang aking emosyon. Ito ang unang pagkakataon na mag-isa kong nakatagpo ang isang hindi pamilyar na lalaking Pilipino. Kaya natural na ang puso ay kabado. Nagkasundo kaming magkita sa isang masining na coffee shop sa Bonifacio Global City, BGC, sa Maynila. Espesyal akong dumating ng maagang 10 minuto. Nag-order ng isang latte at naupo sa tabi ng bintana habang naghihintay. Pagkaraan ng ilang minuto, isang lalaki na may matayog na pangangatawan at malinis na aura ang pumasok sa coffee shop. Matapos tumingin sa paligid ay nakita niya ako at agad na nagpakita ngang isang magilif na ngiti na dahan-dahang naglalakad patungo sa akin. Kusa niyang iniunat ang kanyang kamay upang magpakilala. Halo, ako si Christian. Mabilis ko namang iniunat ang aking kamay upang tumugon at mahinang ipinakilala ang aking sarili. Si Christian ay may suot na salamin na may itim na frame, may suot na simpleng polo shirt na katukma ang maong, ang aura ay formal, malinis at magilif tulad ng isang ginu. Sa unang tingin pa lamang ay nagpapadama na siyang labis na kaginhawahan sa mga tao nang walang kahit kaunting pakiramdam ngang distansya. Matapos maupo, kusa at magili na binuksan ni Christian ang paksa at napakamagalang na hindi hahayaang maging awkward ang eksena. Sinabi niya na matagal na niyang narinig na binanggit ako ni Gestoni. Alam niyang espesyal akong naktungo mula sa Romania patungong Pilipinas upang bisitahin ang aking mga kapatid at alam din niya ang mahiwagang tadhana ng aming 4 na magkakapatid. Sa proseso ngang pag-usap, espesyal niyang iginalang ang aking nararamdaman, matiyagang naktatanong tungkol sa mga kaugalian, espesyal na pagkain at natural na tanawin ng Romania na seryosong nakikinig sa aking pagbabahagi. At kasabay nito ay magiliw ding sinasagot ang aking iba't ibang pag-usisa tungkol sa Pilipinas na nagbabahagi ng mga lokal na nakatutuwang kaugalian at maliliit na bagay sa buhay. Ang pananalita ay nakatutuwa at ang mga pananaw ay tama na nagpapadama ng labis na kagaanan sa pagsasama ng mga tao. Nang malaman niyang pumunta ako sa Pilipinas sa loob lamang ng ilang araw at natuto na ng simpleng pakikipag-usap sa lokal na wika, agad siyang napakita na katapatan sa kanyang tono na puno ng pakilala ng walang anumang pagpapabaya. Sa buong proseso ng pagsasama, ang kanyang pakiramdam ng limitasyon ay sapat na sapat, kailanman ay hindi na usisa sa mga personal na pribado at hindi sinadyang mambastos, magiliw at maayos na nagpatanggal ng tuluyan sa aking kaba, at habang nag-usap ay naging mas nakakatugma kami. Bukod sa kwentuhan, kusa rin niyang tinanong ang natitirang bahagi ng aking plano sa bakasyon na nagtatanong kung anong malugar pa ang nais kong puntahan. Inamin ko na matagal ko nang naririnig na ang Tagaytay ay napakaganda, ngunit wala pang pagkakataon na pumunta upang bisitahin ito. Agad siyang kusang nagmungkahi na dalhin ako sa Tagaytay sa katapusan ng linggo upang mamasyal, na buong proseso ay maalalahanin at kusa. Noong gabi ring iyon pagbalik sa bahay nga, aking ikalawang kapatid, patuloy pa rin akong nalulubok sa kagalakan ng pakikita, ang buong isip ay ang magiliw at ginoong hitsura ni Christian. Nakita ng aking ikalawang kapatid ang tibok ng aking puso at nakangiting sinabi sa akin na si Christian ay isang lalaki na may mahusay na karakter, matapat, maasahan, magili at tapat. Kaya maaari akong makasama nang may kapanatagan ng isip upang dahan-dahang makilala siya. Sa katapusan ng linggo, dumating si Christian sa takdang oras gamit ang kotse upang sunduin ako at dinala ako patungong Tagaytay. Ang kotse ay dahan-dahang umakyat sa paikot-ikot na kalsada sa bundok. Ang labas ng bintana ay luntiang-luntian at ang tanawin ay maganda. Sa buong daan, kami ay nakwentuhan ng may kagaanan at ang kapaligiran ay magili at nakakapagbagaling. Nahanda siyang gabay ng maaga at sa buong daan ay patuloy na ipinakikilala sa akin ang natatanging tanawin at sikat na pagkain sa Tagaytay.
at sinabi rin na tiyak na dadalhin niya ako upang subukan ang lokal na sikat na bulalo at tarta. Pagkarating sa sikat na ridge, agad akong nabihani sa tanawin sa aking harapan. Ang buong lugar ay may tanawin ng bulkang Taal na napakahanga-hanga at ang kapaligiran ay punong romansa sa makikitid na eskinita na puno ang lokal na kultura. Ang iba't ibang espesyal na merienda, mga gawa ng kamay na kuwadra at mga maliliit na tindahan ng sining ay makakaunay, ang mataw ay dumaraksa at napakaraming tao. Natural na hinawakan ni Christian ang aking kamay upang dalhin ako sa pagtawid sa makalye at ang mainit na pakiramdam ng kanyang palat ay napabilis agad sa tibok ng aking puso at ang pakiramdam ng pagkabihag ay naging mas matindi. Sabay naming tinikman ang masarap na tarta, ang sariwang buko juice at ang mga tradisyonal na espesyal na merienda na bumibisita sa iba't ibang sikat na lugar. Nang mapagod sa paglalakad, dinala niya ako sa isang restoran sa tabing ng bundok na naupo sa tabing ng bintana upang matanaw ang napakagandang tanawin ng lawangang tala na tatagpo sa langit at bundok. Ang simoy ng hangin ay umihip sa mukha na napakaginhawa. Magiliw na tumingin sa akin si Christian at sinabi na ang Pilipinas ay marami pang maliliit na magagandang tanawin at hanggat gusto ko, maaari niya akong dalhin sa bawat sulok. Sa sandaling iyon, ang tibok nga, aking puso sa kaibuturan ay ganap na umapaw at mahina akong tumango at pumayag. Sa oras ng dapit hapon, naglakad-lakad kami sa kahabaan ng maliit na daan sa bundok ng Tagaytay, kasabay ngang magiliw na paglubok nga araw na nagbabahagi ng nga kwento ng buhay ng bawat isa. Nalaman ko na si Christian ay isang software engineer. Ang kanyang trabaho ay matatag at maayos. At ang kanyang mga hobby sa bakanteng oras ay ang pag-akyat sa bundok, photography, at paggalugad ng mga pagkain sa iba't ibang lugar. Ang kanyang personalidad ay magili at disiplinado sa sarili. Ibinahagi ko rin sa kanya ang aking pangaraw-araw na trabaho. Nagtatrabaho ako sa isang publishing house sa Romania, pangunahing responsible sa pag-edit ng teksto at pagsasalin ng wika. At ang aking pinakamalaking hobby sa karaniwang maaraw ay ang pagbabasa ng libro. Matapos marinig ito, agad siyang nakmungkahi na dalhin ako sa isang malaking bookstore sa Maynila sa susunod na pagkakataon na sinasabing tiyak na magugustuhan ko ang kapaligiran doon. Ang dalawang tao ay may parehong interes at walang katapusang paksa at nang hindi namamalayan ay nag-usap mula sa araw hanggang sa gabi nang walang anumang pakiramdam ng hindi pamilyar o hadlang. Sa daan pabalik, sumandal ako sa bintana ng kotse habang nakatingin sa makulay na tanawin ng gabi sa Maynila. Ang aking puso ay napakatiyak na talagang ganap na akong naantik. Ito ang pinakamalakas na magandang impresyon na hindi ko kailanman naramdaman noon at ang nagpatibok sa aking puso ay ang magili at maasahang lalaking Pilipino na ito. Pagkatapos niyon, madalas na kusang nag-imbita sa akin si Christian na lumabas para sa mga dati na seryosong sumasama sa aking bakasyon sa Pilipinas. Magkasama kaming pumunta sa mga bundok upang manood ng mga ulap, pumunta sa Manila Bay para sa napakagandang paglubok ng araw, at pumunta sa mga sikat na shopping mall sa lungsod upang mamasyal, na ginalugat ang matampo na sulok ng Maynila. Ang bawat pagkakasama ay nagpapahintulot sa akin na mas maunawaan ang kanyang kagandahan at pagkamapakakatiwalaan at nagpapakasubsob sa akin sa magiliw na tahanang ito. Isang gabi, makatabi kaming naglalakad sa tabing dagat. Ang paglubok na araw ay nakulay sa buong langit ng magiliw na kulay orange at rosas. Ang hangin sa dagat ay mahinang umihip at ang kapaligiran ay romantiko hanggang sa sugdulan. Matapos ang 100 ng tahimik na pagsasama, biglang huminto sa paglalakad si Christian. Seryosong humarap sa akin at mahinang nagtanong tungkol sa oras ng aking pagbabalik sa aking bansa. Sinabi ko sa kanya na sa susunod na linggo ay babalik na ako sa Romania. Matapos marinig ang aking sagot, natahimik siya ngang isang sandali. Ang kanyang mata ay puno ngang kalungkutan sa paghihiwalay at seryosong sinabi sa akin, ayaw kong umalis ka. Ang nga araw na kasama kita sa mga nakarang araw na ito ay ang aking pinakamasayang panahon. Bagaman hindi pa matagal ang aming pagkakakilala, tapat akong nagmamahal sa iyo.
Nais mo bang maging girlfriend ko? Sa pagtingin sa katapatan at pananabik sa kaibuturan ng kanyang mamata, agad na namula ang aking mamata at buong lakas akong tumango upang tumugon sa kanyang damdamin. Matapos makuha ang aking sagot, mahigpit akong niyakap ni Christian sa kanyang mabisik at ang paglubok na araw at hangin sa tabing dagat ay tahimik na nakpatutu sa aming makatuwang na pagtungo sa pag-ibig. Sa sandaling iyon, napakalinaw sa akin na ang aking buhay ay ganap ng muling isinulat mula noon. Matapos opisyal na makipagrelasyon kay Christian, ang bawat araw ko sa Pilipinas ay napuno ngang pakiramdam ng kaligayahan. Ang kanyang kagandahan ay nakatago sa bawat maliliit na bahagi ngang pang-araw-araw na buhay. Maingat na natatandaan ang lahat ng aking magusto at itinuturing ang aking mga maliliit na bagay bilang malalaking bagay na dapat harapin. Binanggit ko lamang ng walang kahulugan na gusto ko ang cake ng isang partikular na tindahan at kinabukasan ay direkta na niyang binili ang isang buong piraso upang ipadala sa aking harapan. Ang lahat ng bagay ay may tugon at dahan-dahang may katuparan. Gayunpaman, habang masayang nakakasama, dahan-dahan ko ring natuklasan ang mga pagkakaiba sa kultura sa pagitan ng Romania at Pilipinas at dahan-dahan ding nag-adjust at dahan-dahang umaangkop. Una sa lahat ay ang pagkakaiba sa konsepto ng pagkonsumo. Sa Romania, ang karamihan sa mga makasintahan sa dati ay nakahatingan bayad, kanya-kanyang bayad, o salit-salit na nanlilibre na malaya at pantay sa isa't isa. Isang beses nang kumain kami ng hotpot, kusa kong iminungkahi na magbayad upang magbahagi ng gastusin. Ngunit magili itong tinanggihan ni Christian. Sinabi niya sa akin na sa konsepto ngang pag-ibig sa Pilipinas, ang kusang pag-ako ngang lalaki sa gastusin sa date ay isang pagpapakita ngang pagiging ginoo. Upang huwag akong makaroon ng psikolohikal na pasanin, magilih niyang pinakasunduan na sa pagkakataong ito ay siya ang manlilibre at sa susunod na pagkakataon ay hahayaan niya ako na parehong nagpanatili ng kanyang kagandahang asal at nag-alaga sa aking nararamdaman na nagpapadama ng labis na init sa aking puso. Bukod dito, ang pagkakaiba sa pagpapahayag ng emosyon ay napakalinaw din. Ang pagsasama ng mga makasintahan sa Romania ay labis na mapagkimkim at bihirang direktang sabihin ang pangungulila at pag-ibig. Ngunit ang pag-ibig ng mga lalaking Pilipino ay mainit at direkta. Madalas na direktang sasabihin sa akin ni Christian na nangungulila siya sa akin at nais akong yakapin. Nung una ay hindi ako sanay rito, ngunit matapos ang dahan-dahang pagsasama ay natuklasan ko na ang ganitong direktang pagpapahayag ng pag-ibig ay napakatamis at nakakapagbagaling na nagpapahintulot sa akin na makaroon ng buong pakiramdam ng seguridad sa lahat ng oras. Matapos ang maikling isang linggo ngang pagsasama, kusa ring iminungkahi ni Christian na dalhin ako upang makita ang kanyang magulang. Noong panahong iyon ay labis akong nagulat dahil sa kultura ng kasal at pag-ibig sa Romania. Ang pagbisita sa mga magulang ay isang napakaseryosong bagay at pagkatapos lamang ng maraming taon ng pagkikipagrelasyon at ganap na pagpapasya sa intensyon ng kasal ay saka lamang makikipagkita sa pamilya ng bawat isa. Ngunit sa Pilipinas, ang pagbisita ng makasintahan sa mga magulang ay isang napakaraniwang bagay. Isa lamang itong simpleng salusalo ng pamilya at hindi kailangang maging labis na kaba. Sa ilalim ng magiliw na paalo ni Christian, binitawan ko ang aking kaba at pumayag sa pagkikitang ito. Sa arawng pagkikita, espesyal kong inayusan ang aking sarili ng formal at mayos. Nagpalit ng isang eleganteng dress at naglagay ng magaan na makeup. Umasa na magiwan magandang impresyon sa mga nakatatanda. Ang mga magulang ni Christian ay napakabait at magiliw, matapat at mainit sa pakikitungo sa tao, nang walang kahit kaunting yabang ng nakatatanda at buong proseso na magiliw na nag-asikaso sa akin. Sa panahon ng pausap, ang ama ay mausisang nagtanong tungkol sa dahilan ng aking malayong paglalakbay sa Pilipinas at tapat kong isinalaysay ang mahiwagang tadhana ng aming apat na magkakapatid na nagpakasal sa Pilipinas. Ang dalawang nakatatanda matapos makinig ay sunod-sunod na napabuntong hininga sa mahiwagang tadhana.
Kasunod nito, ang ina ay mahinang nagtanong sa akin kung may plano ba akong manatili sa Pilipinas para sa pangmatagalang buhay. Ang biglang tanong na ito ay agad na nagpatahimik sa akin. Noong panahong iyon, ang aking buong puso ay kay Christian, ngunit hindi ko paganap na napagpasyahan kung tatalikuran ko ba ang lahat sa aking sariling bayan upang manatili at manirahan sa hindi pamilyar na Pilipinas. Sa isang sandali ay hindi ko alam kung paano sasagutin, kaya maaari ko lamang tapat na sabihin na hindi ko pa ito ganap na naisip. Ang nakakatatanda ay hindi nagpatuloy sa pagtatanong, na lubos na gumagalang sa aking iniisip. Sa daan pabalik matapos kumain, si Christian ay nakaramdam ng counting guilt sa kanyang puso, nag-aalala na ang tanong ng kanyang ina ay nagbigay sa akin ng labis na presyur. Mabilis naman akong umiling upang sabihing walang anuman. Kasunod nito, seryoso, siyang dumingin sa aking mga mata at magiliw na, sinabi sa akin na anuman en aking pilin. Mujo kende, igagalangat, buong, lakas niyanggo, susuportahan ito. Ngunit ang kanyang pansariling kagustuhan ay labis na umaasa na maaari akong manatili upang samahan siya sa kanyang tabi. Ang kanyang tapat na pagamin ay nagpuno sa aking pusong emosyon at nahulog din sa isang malalim na pakikibaka. Ang araw aking pagbabalik sa Romania ay pabilis ng pabilis ang paglapit at kailangan kong gumawa ng isang desisyon na may kinalaman sa aking buong buhay sa lalong madaling panahon. Noong gabing iyon, kaming tatlong nakatatandang kapatid ay nag-usap sa buong magdamag na nagtatapat ng aking sariling pag-aalinlangan at kalungkutan sa paghihiwalay. Ang aking magkapatid ay napakaunawa sa aking estado ng isip. Lahat sila ay personal na nakaranas ng ganitong mahirap na pagpili. Sa isang banda ay ang mamagulang na nagpalaki sa kanila at ang pamilyar na bayan, at sa kabilang banda ay ang malalim na pag-ibig at ang isang bagong buhay. Magiluf akong inalo ng aking ikatlong kapatid na huwag mag-alala sa maboses sa labas, kundi patahimikin ang puso at tanungin ang sarili kung ano ang uri ng buhay na tunay kong kinakailangan. Nung gabing iyon, paulit-ulit akong nag-isip at nahirapang makatulog sa buong magdamag. Seryosong nirepaso ang lahat ng aking karanasan sa panahong ito, na inaalaala ang magiliw na buhay sa Pilipinas, ang masayang buhay ng aking kapatid, at higit na inaalaala ang walang humpay na pagpahalaga at pagbabantay ni Christian sa akin. Sa wakas ay lubos ko ng naunawaan, matagal ko ng malalim na minahal ang mainit na kapuluang ito, at mas malalim na minahal ang magiliw at maasahang lalaking Pilipino na ito. Kinabukasan, seryoso kong sinabi kay Christian, nagpasya akong manatili sa Pilipinas, manatili sa iyong tabi. Sa sandalingang pagdinig sa pangungusap na ito, ang mamata ni Christian ay punong sorpresa at mahigpit akong niyakap sa kanyang mabisik na hindi may tatago ang kagalakan sa kanyang puso. Malinaw kong alam na ang desisyong ito ang pinakatamang pagpili sa aking buhay. Ngunit bukod sa katamisan, hinarap ko rin ang pinakamalaking mahirap na problema, ang kumbinsihin ang aking mga magulang sa Romania na tanggapin ang aking desisyon na magpakasal sa malayo sa Pilipinas. Matapos kumpirmahin ang kasal, kailangan ko munang bumalik sa Romania upang personal na ipaalam sa aking magulang ang aking desisyon. Bago umalis, mahigpit akong niyakap ni Christian at magilina nangako na palagi siyang maghihintay sa aking pababalik. Puno ang gaba akong tumapa sa daan pabalik. Sa bawat minuto at bawat segundo sa eroplano, paulit-ulit kong iniisip kung paano magsasalita sa aking magulang na malalim na nagmamahal sa akin. Napakalinaw sa akin na ang malayong pagpapakasal ng 4 na anak na babae ay walang alinlangan na isang malaking dago sa matatandang magulang. Tiyak na sila ay mapupuno ng kalungkutan sa paghihiwalay at malalim na lungkot. Pagbalik sa bahay sa Bucharest, ang aking mamagulang nang makita ako na matagal nang nawala sa bahay ay punong kagalakan at labis na masaya. Sa oras ng pagkain, pinigilan ko ang kaba sa aking puso. Nagipon ng lakas ng loob upang sabihin sa aking mamagulang, Papa, Mama, magpapakasal na ako. Nakatagpo ako ng isang tao sa Pilipinas na karapat-dapat pagkakatiwalaan ng aking buong buhay at nais kong manatili sa Pilipinas upang mamuhay. Ang pangungusap na ito ay agad na nagpabagsak sa kapayapaan sa bahay.
Ang tinidor sa kamay ng aking ama ay direktang nahulog. Ang mukha ng aking ina ay punong gawalan ng kapaniwalaan. Ang kanyang mata ay nanlilisik at matagal na walang salita. Ang sunod-sunod na pagpapakasal ng 4 na anak na babae sa libu-libong milya ang layo, ang pait at kalungkutan sa paghihiwalay ng 2 matatanda ay agad na nagpuno sa buong silid. Natahimik ang aking ama sa mahabang panahon at sa paus na boses ay tinanong ako kung kailangan ko baring ganap na umalis sa kanila tulad ng aking mga kapatid. Sa pagdinig sa malungkot na salita ng aking ama, ang aking maluha ay agad na nawalan ng kontrol na humihingi ng paumanhin sa aking mga magulang habang sinasabi ang aking sariling kawalan ng magagawa at malalim na pag-ibig. Ang aking ina ay hindi rin napigilang mamula ang mga mata na may luhang mahinang nagsasabi na ang 4 na anak na babae ay lahat ay nangingibang bayan at ang matandang mag-asawa na naiwan sa Romania sa hinaharap ay ang isa-isa na lamang ang magkakasama. Sa pagtingin sa aking mga magulang na umiyak sa kalungkutan, ang aking puso ay punong guilt ngunit mas naging matatag ang aking salubin. Noong gabing iyon, ang kapaligiran sa bahay ay napakabigat, ang aking ama ay natahimik at walang kibo, at ang aking ina ay nahirapang makatulog sa buong magdamag habang tahimik na umiyak. Kinabukasan, kusa kong hinanap ang aking ama, tapat na humihiling sa kanila na sumama sa akin patungong Pilipinas upang makita ng sarili nilang mamata ang buhay ng aking mga kapatid at persona makita ang tapat na nakikitungo sa akin na si Christian bago ang huling desisyon kung tututol ba sila sa aking kasal. Sa ilalim ng aking paulit-ulit na pagsusumamo, ang mga magulang na puno ng kawalan ng magagawa ay sa huli ay piniling makipagkompromiso na pumapaya na sumama sa akin patungong Pilipinas para sa isang aktwal na inspeksyon. Pagkaraan ng 2 linggo, dinala ko ang aking magulang upang muling tumapa sa lupain ng Pilipinas. Ito ang unang pagkakataon na ang 2 matatanda ay pumunta sa kapuluang ito at ito rin ang unang pagkakataon na personal na nasaksihan ang lugar na nagpaubaya sa kanilang 4 na anak na babae na magpakasal sa malayo. Sa paliparan, ang aking 3 kapatid, ang 3 bayaw at si Christian ay lahat ay naroon upang tanggapin kami. Espesyal na nagpalit si Christian ng isang malinis na polo shirt. Kabado at seryosong bumabati sa ama at ina, ang kanyang salubin ay magalang at tapat. Ang kapaligiran ng unang pakikita ay labis na formal. Ang aking magulang sa buong proseso ay may normal na ekspresyon, tahimik at walang masyadong tugon. At ang kapaligiran ay medyo awkward. Mabuti na lamang at ang aking mga kapatid at mga bayaw ay mainit at masigla na kusang nagpapagaan sa kabangang kapaligiran na dinadala muna ang aking mamagulang sa bahay upang magpahinga. Pagkarating sa bahay ng aking panganay na kapatid, ang aking bayaw na si Mark ay matagal nang nagayos ng isang mesa na puno ng espesyal na pagkain sa Pilipinas upang mainit na ituring ang 2 matatanda sa pagkain. Maingat na tinikman ng aking mamagulang ang mamasasarap na pagkain at bagaman ang kanilang ekspresyon ay kalmado. Malinaw na makikita na sila ay may malaking pagkilala sa mga pagkaing Pilipino. Sa panahon ng pagkain, kusa kong tinanong na aking ama ang tungkol sa trabaho, kita at plano sa pamilya ni Mark. Tapat namang tumugon si Mark na nag-aaming ang kanyang trabaho ay matatag at may kakayahan siyang magbigay ng isang matatag na buhay sa kanyang pamilya. Tahimik na tumango ang aking ama at ang impresyon sa kanyang puso ay nagsimulang magbago. Sa susunod na ilang araw, buong proseso naming sinamahan ang aking mamagulang upang mamasyal sa magatanawin at magagandang lugar sa Pilipinas. Binantayan namin ang matataas na gusali sa Bonifacio Global City at ang maunlad na arkitektura ng lungsod ay nagpabuntong hininga sa aking mga magulang sa pagkamangha. Ginalugat namin ang National Museum at ang malalim na kasaysayan ng mga cultural na relic ay nagdulot ng pansariling pagkagusto sa aking ina. Ginalugad namin ang iba't ibang night market at ang mayamang espesyal na pagkain at buhay na kapaligiran ay ganap na nagpabago sa pagkaunawangang 2 matatanda tungkol sa Pilipinas. Ang aking ama matapos tikman ang espesyal na inihaw na lechon belly ay hindi rin
napigilang purihin ang lasa nito na napakahusay upang hayaan ang aking mamagulang na ganap na makapag-relax ng katawan at isip. Ang aking mambayaw ay espesyal na nagayos ng isang biyahe sa isang sikat na hot spring resort sa Laguna. Noong una ay labis na tumutol ang aking ama, ngunit sa ilalim ngang matiyagang pagpapayong lahat, naging handa siyang subukan ito. Matapos maligo sa hot spring, ang katawan at isip ngang dalawang matatanda ay nagunat at ang kanilang ekspresyon ay naging relax. Ang aking ama ay nakpakita pa nga ang isang bihirang ngiti na direktang nagsasabi na ang karanasan sa paglilibang sa Pilipinas ay napakaginhawa. Sa gabi habang ang buong pamilya ay nakaupo upang makuwentuhan, sa wakas ay sinabi nga aking ina ang tapat na salita sa kaibuturan ng kanyang puso. Inamin niya na sa pagkakita sa kanyang 4 na anak na babae na namumuhay ng matatag sa Pilipinas na may maningning na ngiti. At ang mabayaw ay magili, maalalahanin at maingat na naalaga, ang kanilang mga puso ay labis na nasisiyahan. Ngunit sa huli ay hindi nila kayang mawalay sa kanilang maanak sa ibang bayan na malayo sa sariling lupain. Ang aking 3 kapatid ay sunod-sunod na nagbigay ng mainit na pagalo na sinasabi sa kanilang mga magulang na ang distansya ay hinding-hindi magpapalabnaw sa relasyon ng pamilya, palagi silang magiging anak ng kanilang magulang, at ang dalawang matatanda ay maring magtungo sa Pilipinas sa anumang oras upang manirahan, maglagbay, at magkapiling-piling muli. Noong gabing iyon, hindi ko sinasadyang narinig ang malalim na pag-usap sa gabi ng aking mga magulang. Sinabi nga aking ina na makikita na ang maanak na babae ay namumuhay nang napakasaya rito at ang ilang mabayaw ay mamaasahan at mabubuting tao rin. Bumuntong hininga ang aking ama na si Christian ay may tamang karakter, matatag at tapat, isang mabuting bata na karapat-dapat pagkakatiwalaan, ngunit kahit na may buong pakilala ay mahirap pa rin itong itago ang kalungkutan sa paghihiwalay sa kanyang puso. Sa pagdinig sa mga salitang ito, ang aking kaibuturan ay parehong naantig at nakaramdam ng guilt, na mas nakaunawa sa malalim na pag-ibig at pag-unawa ng aking mga magulang. Pagkaraan ng ilang araw, kusa kong iminungkahi ng aking mga magulang na opisyal na makipagkita kay Christian upang mag-usap mang tapat. Nang malaman ang balita, si Christian ay labis na kinabahan, na nahahanda ng maregalo sa pakikita ng maaga, paulit-ulit na nag-ensayo ng mga teknik sa komunikasyon, at buong proseso na seryosong naghihintay. Ang restaurant para sa opisyal na pagkikita ay tahimik, elegante, at napaka-formal. Matapos maupo, si Christian ang unang tumayo upang tapat na ipahayag ang kanyang puso sa aking mga magulang, papa, mama. Alam ko na ang tadhanang ito ay napakabigla, ngunit tapat kong malalim na minamahal si Anna. Sa natitirang bahagi ng aking buhay, tiyak na gagamitin ko ang aking buong lakas upang mahalin siya, alagaan siya, bantayan siya, at bigyan siya ng isang buhay na kaligayahan. Seryosong tumingin ang aking ama kay Christian. Natahimik ng isang sandali at nagtanong kung maaari ba niyang garantiyahan na hahayaan si Anna na magkaroon ng isang matatag at masayang buhay. Ang mata ni Christian ay matatag at walang pag-alinlangan na nanggako na gagamitin niya ang oras ng kanyang buong buhay upang mahalin ako at pahalagahan ako. Kasunod nito, mahinang tinanong ako nga aking ina kung ganap na ba akong nakapagpasya. Buong lakas akong tumango. Ang aking mga mata ay napakatatag. Matapos ang isang mahabang katahimikan, ang aking ama ay dahan-dahang nagbuntong hininga at sa huli ay pumayag, na gumagalang sa aking pagpili at nagbibigay daan sa aming tadhana. Sa sandalingang pagdinig sa pagpapala ng aking nga magulang, ang naipon na kawalang katarungan, kaba, at emosyon sa mahabang panahon ay agad na sumabok. Ako ay lumuha ng labis, na malalim na nagpapasalamat sa pagunawa at pagunawa ng aking mga magulang. Si Christian ay seryoso ring yumuko upang ipahaya ang kanyang pasasalamat sa dalawang matatanda. Matapos makuha ang pagpapala ng aking pamilya, ang aking puso na matagal nang nakabitin ay sa huli ay ganap na lumapag sa lupa. Sa susunod na linggo, ang aking magulang ay nalubog sa pagugol ng karanasan sa buhay at mga kaugalian ng tao sa Pilipinas.
Dinala sila ngang aking ikalawang bayaw upang mamasyal sa mga lumang kalye ngang Intramuros. Ang tradisyonal na arkitektura na may impluensyang Espanyol at ang retro na lumang tindahan ay nagpaalaala sa aking ina sa lumang distrito ng Romania na nagpapadama ng labis na kalapitan. Ang mamainit at tapat na mga negosyante sa tabi ng daan at ang mga nakakapabahingang inumin ay nagpahintulot sa dalawang matatanda na tunay na maranasan ang kagandahan at kabaitan ng mga Pilipino. Dinala naman ng aking ikatlong bayaw ang aking mga magulang sa isang magandang bulaklakan sa labas ng lungsod sa panahon ng tagsibol. Ang bulaklak na namumukatkat sa buong bundo at bukid at ang malinis at magandang hangin ay nagpagaan ng isip ng dalawang matatanda na patuloy na kumuha ng galarawan bilang alaala na bihirang bitawan ang lahat ng iniisip upang lubos na masiyahan sa natural na tanawin. Matapos bumaba sa bundok, ang dalawang matatanda ay matapang na sumubok ng mga lokal na pagkain tulad ng isaw at balut. Mula sa una ay mahirap tanggapin hanggang sa dahan-dahang umaangkop at unti-unting nagugustuhan ito na tunay na nakararanas ng kultura ng pagkain sa Pilipinas. Dinala naman ng aking panganay na bayaw ang dalawang matatanda sa viewing deck upang matanaw ang buong tanawin ng gabi ng Maynila. Sa ilalim ng tabing ng gabi, ang Maynila ay may makukulay na ilaw at libu-libong ilaw ng pamilya. Ang buong lungsod ay maunlad at magili, puno ng sigla at lakas. Ang malawak na tanawin ng gabi ay nagpabuntong hininga sa aking ama sa pagkamangha at sa wakas ay naunawaan na rin ng aking ina kung bakit kaming apat ay malalim na nahuhumaling sa magili na kapuluang ito. Sa huling araw ng aking mga magulang sa Pilipinas, ang aming buong pamilya ay nagtipon-tipon sa Manila Bay upang makakasamang maghintay para sa napakagandang paglubog ng araw. Ang araw ay dahan-dahang lumubog sa linyang dagat o dyan dagat. Ada dyan na kulay baginaliwamang na nakahalong kulay orange pula at rosas. At ang tanawin ay napakaganda na nagpapatahimik at nagpapasubsob sa mataw. Ang aking mamagulang ay magkatabing naupo habang tahimik na tinatamasa ang magandang tanawin. Sa kanilang harapan, ang kanilang mamata ay punong kagandahan na ganap ng binitawan ang lahat ng pag-aalala at kalungkutan sa paghihiwalay. Noong gabing iyon, nagkaroon kami ng salu-salo sa isang seafood restaurant sa tabing dagat. Espesyal na nag-book si Christian ng isang malaking pribadong silid upang hayaan ang buong pamilya na magkasama ng maayos. Sa pagitan ng pagkain, biglang tumayo ang aking ama, itinaas ang kanyang baso at dahan-dahang ibinuhos ang masalita sa kanyang puso. Inamin ng aking ama na noong una nang ang kanyang 4 na anak na babae ay sunod-sunod na napakasal sa Pilipinas. Siya at ang aking ina ay puno ng kawalang pakaunawa at libu-libong kalungkutan sa paghihiwalay at palaging hindi matanggap na ang kanilang mga anak ay malayo sa sariling lupain patungo sa ibang bayan na libu-libong milya ang layo. Ngunit sa pagkakataong ito na personal na bumisita sa Pilipinas, na personal na nasaksihan ang masaya at matatag na buhay ng kanyang nga anak, at personal na nakita ang magilif at maingat na pag-alaga at pagsama ng mabayaw, sa huli ay ganap na silang gumaan ang loob. Sa wakas ay naunawaan niya na ang aming malalayong kasal ay hindi pagtalikod sa sariling bayan o pagtalikod sa mga magulang, kundi ang pagtawid sa dagat upang matagpuan ang sarili naming tunay na pag-ibig at patutunguhan. Seryosong ipinakatiwala nga aking ama sa 4 na bayaw na sa natitirang bahagi ng kanilang buhay, ay dapat nilang alagaan ng mabuti at seryosong bantayan kaming 4. Ang 4 na bayaw ay seryosong nangako ng sabay-sabay na hinding-hindi nila bibigwin ang tiwala at pagtitiwala na katatanda. Sa huli, iminungkahi nga aking ama na itaas ang baso para sa transnasyonal na ugnayang ito na tumawid sa mga hangganan ng bansa at tumawid sa mga bundok at dagat, at para sa masayang buhay nga 4 na anak na babae upang makakasamang makdiwang. Ang lahat ng tao sa lugar ay makakasamang nagtaas ng kanilang mabaso at ang tuno ng masayang tawanan ay umalingaw-ngaw. Ang gilid ng mga mata na, aking ina ay pumata ang luha ng emosyon, ngunit ang kanyang mukha ay may natural na ngiti. Sa sandaling ito, ang lahat ng kalungkutan sa paghihiwalay, pag-alala,
at pagsisisi ay nagpalit lahat sa pinakatamat na pagpapala. Mula sa unang kawalan ng kapaniwalaan at buong pagtutol hanggang sa huling ganap na pagtanggap at tapat na pagpapala, ang aking mga magulang ay gumamit na pagunawa at malalim na pag-ibig upang buuin ang aming transnasyonal na kaligayahan. Ngayon, kaming apat na babaeng Romania ay lahat ay nag-ani ng pinakamagiliw na pag-ibig at pinakamatatag na buhay sa Pilipinas na nagugat at lumalaki sa mainit na kapuluang ito na nahahawakan ng kamay sa natitirang bahagi ng buhay. Maraming tao ang nagsasabi na ang karanasan ng aming apat na magkakapatid ay isang matinding pagkakataon. Ngunit palagi kong iniisip na ito ang pinakamagiliw na tadhana. Ito ay ang kagandahan ng bansa ng Pilipinas at ang katapatan at pagmamaalalahanin ng mga lalaking Pilipino na nagpapahintulot sa amin na tumawid sa mga bundok at dagat upang magtungo sa isang magandang ugnayan ng makatuwang na pagtungo na nagaani ng katatagan at kaligayahan ng buong buhay sa isang hindi pamilyar na lupain. Sa natitirang bahagi ng buhay, ang mga bundok at dagat ay maring puntahan at ang pag-ibig ay maring maging matagal. Ang pinakamagandang tadhana sa mundong ito ay malamang na ganon na nga.